sing. You're the calm of all my days. Tayo ikot. Ano nga ganap Bluetooth na yung speaker? Ano nga ganap Bluetooth na speaker? Ikot tayo. The Bluetooth device is connected successfully. The Bluetooth device is ready to pair. Kasabwat. Ay, so, sa kang mangiyang mamuta, likamuta, mangibilay tawubog na yapon kang sangawe. Yaya chairman na the Planters District. Yaya din regional youth director, director na campus ministry. Siyempre, yaya rasong at pastor nga, yaya nang disciple nyo, yaya mentor ko. Na-inspire nga sa mga disciple kasi nasiyakutan ni sa nipe ng aming resources na. Kabalin na, especially patuloy na mismo, nipe na tapang disciple yarta the Planters District sa ngawe. Siyempre, kablo na wagwa pa to atawa na. O si Panagdag. Si Sister Des on the side. Okay. So, pare po first time sa ngawe. Yang kakuha mo no manoli pagkasoira. O no, so no panoli da mas saruyange dati. Ari. So, si mamensahe tan sa ngawe ay si Pastor Noel Kabawatan. Nakaratal kami ta lugar. Kakurugan na noin na ko yari post irata ministry ta FB. Mariga umay. Bahalo to yun ni post da sa nga na dakalid ano. Oh. Sa nga amin ay kami taweng okay balo. Pwede umay. So kung ne balo mas marigay experiences ni rata tanakuan to ministry kapulo ni si Pastor Noel ta San Mariano kaya kami to mafulo kaya ang pag-alamang magagagana kasi BCC kung na to ministry kuha nga na yaw kaman nga na amutang yaw diba o kasi ipangarap na si BCC taon-unag talaga miyate Evangelyo. So, blessed anniversary ta magamot. Na-relax kami doon ni Des ta pagagay mi tawenge. Makigimi to blessing para ni kami.
umay kami uli sa ngaw. Ipulog ni Soeri Iray ko the planters. Dati kagayaan ako Soera. Ikapasikutang tari kita kasta. Patanyo ako yun. Mamaya gabutarin dito. Na-bless kami dahil yung iba kakwentuhan ko last night. Napansin ko na bagamat hindi nga sila nakakabasa, pero alam na alam nila ang Biblia. So na-bless ako. Bakit? Siyempre bilang pastor nagtuturo ng salita ng Panginoon, iniisip ko noon kung paano kaya sila i-educate sa Bible, especially hindi nakakabasa. Pero nung nakausap ko yung iba sa inyo, na-bless talaga ako sa ginawa ng Panginoon sa inyo, sapagkat alam na alam nyo ang mission ni Jesus, ang rason kung bakit namatay si Jesus sa krus. Praise God, pagpakan natin ng Panginoon. Thank you kay Lord na dinala kami dito. Sabi ni asawa ko, masaya ka ba? Sabi niya, tanong niya lagi. Kasi lagi, kung minsan laging may mga tinda akong pakiramdam. Sabi niya, tignan mo yun, na-refresh ka ba? Asawa ko, nagko-conceptualize ako ng mensahe. Akala niya, nakaupo lang ako. Hindi niya alam na gumagawa ako ng mensahe. Kahit walang gamit. Ganun ako kuminsan na gumagawa ng mensahe. So, na-bless talaga kami. So, ngayon, nakausap ko pala si Pastor Ryan kung anong salita ng mga kapatiran na ita. Doon sa Magamot, Pastor, sabi niya, alam nila ang ibanag. Pero dito kasi sa Bugatay, itawit sila. Yung iba, marunong din, pero itawit talaga. Kaya sabi ko, magpe-prepare na lang ako ng Tagalog na message. So, kaya, tinagalog ko na. Besto ka na yung iba nag-mensahe na tolay. So, pwede tayong tumayo upang basahin ang salita ng Panginoon na hango sa tema, Growing Together in God's Word. Lumago, sabay-sabay, sama-sama, walang iwanan sa salita ng Panginoon. Lumago sa salita ng Panginoon. Si Pastor Efren, ang pangarap niya sa inyo, mga kapatiran na ay hindi lang basta ibahagi sa inyo ang kaligtasan tapos na. Hindi ganon. Sapagkat ang gusto ni Pastor Efren sa inyo, at syempre itong gusto ni Lord, ay tunay na maligtas kayo. Yung talagang maialis kayo sa impyerno dahil sa kasalanan. So yun ang gusto ni Pastor Efren, na kaya yan yung tema na binigay niya, na magkaroon kayo ng pagkauhaw sa salita ng Panginoon. Ano ngayon, Pastor, kung walang pagkauhaw sa salita ng Panginoon? Kung absent yung pagkauhaw ng salita ng Panginoon, tatay. Delikado yun. Sigurado ako, wala kayong kaligtasan. Papatungo kayo sa impyerno. Ang isang tao na walang, parang sa tingin niya, hindi niya kailangan ang salita ng Panginoon, delikado po yun. At bakit? Ang spiritual na buhay ay hindi nalalayo sa physical na buhay. Sa physical na buhay, naghahanap yan ng pagkain. Kasi kailangan niyang mabuhay. Siyempre, para hindi hihina at hindi mamamatay. Kung walang pagkain sa atin, hindi tayo
healthy. Eh kung walang pagkain, hihina ka. Kung walang pagkain talaga, ikakamatay mo. So ngayon, kung sa espiritual na buhay nyo ay hindi kayo naghahanap ng salita ng Panginoon, delikado yan. Ibig sabihin, walang tunay na relasyon sa Panginoon. Wala kayong tunay na relasyon sa Panginoon. Kahit pa sinabi niya na tinanggap ko si Jesus. Pero walang desire, hindi kayo naghahanap ng salita ng Panginoon. Ibig sabihin, nasa control pa rin kayo ni Satan. Ano? Si Satan pa rin ang bumubuhay sa buhay spiritual niyo. Pag-aari pa rin kayo ni Satanas. Eh siyempre, wala kang paghahangad sa salita ng Panginoon. Hindi mo kailangan kumain, hindi mo kailangan magbasa. So, ibig sabihin, talagang may problema sa relasyon sa Panginoon. Ngayon, kung nag-profess ka na taga-CBCC ka, sinasabi mo, Kristiyano ka, pero wala kang paghangad sa salita ng Panginoon, ibig sabihin, hindi ka born again. Ano? Kasi, wala kang hangad sa pagbabago. Walang pagbabago na nangyayari sa iyo. Wala kang nararamdaman sa espiritual na buhay. Kaya ngayon, kung titignan natin ang sinasabi niya sa Corinthians, 2 Corinthians, basahin ko lang sandali. Na magkaroon ng tinatawag na self-examine. I-testing nyo ang iyong sarili. Pakiramdaman nyo ang iyong sarili. Tanungin nyo yung isip nyo kung talaga bang kayo'y ay ligtas na. Na talaga bang kayo ay tagalangit na. Sasabihin natin, taga-CBCC ako, born again ako, Christian ako, pero wala kang hawak na Bible. Bilang pastor, at laging itong i-message ng ating bishop, napakahalaga ng Bible sa isang Kristiyano. Kung wala kang Bible, delikado yan. Kung talagang Kristiyano ka, ligtas ka, kailangang paggagastusan mo yan. Bibili ka. Pero syempre sa ating kapatirang akta, hindi sila nakakabasa. Pero may pwede tayong gawin para sa kanila. So ngayon, tulad ng sabi ko, kailangan sa taong nagpo-profess na siya'y Kristiyano, napakahalaga na bigyang halaga ang salita ng Panginoon. Kung titignan natin sa 1 Peter chapter 2 verse 2, sabi niya, gaya ng sanggol nananabik sa espiritual na gatas. So ganun po pala sa Kristiyano, sa tumanggap kay Jesus na nagpo-profess na siya ay born again, dapat meron siyang paghangad sa espiritual na buhay niya na tinatawag na espiritual na gatas. Walang iba kung hindi salita ng Panginoon. Ganun talaga kapag ang baby, kakapanganak pa lang yan, pag pinadede yan, agad-agad na sisip-sip yan ng gatas kasi kailangan niya, alam niya, kahit baby yan, kahit kapapanganak. Ganun din sa mga Kristiyano na nagpo-profess. Kung talagang Kristiyano ka, dinidesire mo, hinahanap mo, kailangan mo ang salita ng Panginoon upang lumago at mabuhay ka sa espiritual na buhay. Naalala ko noon si Jem, yung anak namin. Pagkapanganak, kasi si Des noon, may tinatawag na pre-eclampsia.
tinurukan siya ng napaka na gamot. Nag-init ang katawan niya kasi tumaas yung dugo niya, parang na high blood. So parang delikado si baby, si Jem. Nung ipinanganak na si Jem, pinakita naman ng doktor sa akin, Mr., congratulations, healthy po yung anak niyo, narito si Jem. Narito si baby, babae siya. Nung nakita ko si Jem, alam niyo kung anong kulay niya? Violet. Sabi ko sa doktor, hindi ako Dok, bakit ganyan ang kulay ng baby ko? Huwag kang mag-alala, Mr., i-check namin. Then, isang araw, nag-antay kami na dadalhin si Jem sa amin. Wala. Pangalawang araw, wala pa rin. Pangatlong araw, wala si Jem. Nag-aalala na kami. Pinuntahan ko siya sa Nico. Nasa Nico na. Alam niyo yung Nico? Parang ICU ng adult. Yung Nico, pang bata. Natakot ako. Dito si Baby Jem, pwedeng malaman kung anong sitwasyon. Then, may lumabas na hindi ko alam na doktor kasi parang hindi siya nakabihis. Sabi niya, Mister, itong anak nyo, may lagnat, ginagamot namin. Hanggang ngayon, mahina kasi siya mag-intake ng water. Sabi niya, may dead siya dito. Yung bote, pinakita niya sa akin. Konti pa lang ang nainom. Tinignan kong ganyan, halos wala. Kung sa 3 days na ganyang karami, ubos na sana. Nagsuspecha ako. Dok, ma'am, sabi ko ganyan, patingin nga yung bote. Binigay sa akin ang bote. Binaliktad ko yung bote. Walang butas yung tiyuko. Nagalit ako. Di ko alam na doktor. Paano hindi hina ang katawan ng bata, walang fluid na ininom. Tignan mo itong tiyupon niya. Walang butas. Pinapatay niyo yung bata, sabi ko. Pumasok kagad. Then dumating yung doktor. Si Doc Vivian, inayos niya. Then ang nangyari kay Jem, dinagnat, na-dehydrate, humina hanggang kung ano-ano na ang sakit. Umabot kami halos isang buwan sa hospital na akala ng kapitbahay. Iuwi namin si Jem na mamamatay. So nakita nyo, yung babe, sabi ni Peter, gaya ng sanggol na nananabik sa espiritual na gatas, ang totoong Kristiyano, ang totoong ligtas. Tulad ni Baby Jem, mamamatay siya kung walang nadede, tubig, gatas. Kasi basta sanggol yan, automatic na yan na kailangan niyang uminom para mabuhay. Kailangan niya ng gatas para mabuhay. Tulad ng sabi ko, kung sinasabi natin na taga CBCC tayo, wala kayong Biblia, delikado yan mga kapatid. Yun yung unang-unang titignan namin sa mga disciples, sa mga nire-reach-out. Kung nagtatanong ng Biblia, kapag nagtanong ng Biblia, matutuwa kami. Di ba, Pastor? Kasi, masesense namin, madidiscern namin na gusto nilang mag-grow. Ibig sabihin, totoo yata ang tumanggap ito. Natutuwa kami kapag may tumanggap. Pero inaantay namin yung totoong ligtas. So sa pamamagitan ng pag-desire ng salita ng Panginoon, matutuwa na kami doon. So sa text na ito, may tinatanong dito sa ating nabasa. Bakit kailangang lumago sa salita ng Panginoon? Ito yung binigay ni Pastor Efrain. Bakit kailangan ng bawat Kristiyano ang lumago sa salita ng Panginoon? Para hindi masira ang ating pananampalataya.
para tumibay ang ating pananampalataya. Para nakatayo pa rin tayo hanggang sa pagbabalik ni Jesus. Sabi sa 1 Corinthians 15:2, sa pamamagitan nito'y maliligtas kayo kung panghahawakan ninyong mabuti ang salitang ipinangaral ko sa inyo. So, maliligtas lamang yung manatili sa kanyang pananampalataya. So, napakahalaga ang salita ng Panginoon na kailangan sa pamamagitan ng salita ng Panginoon kayo ay lumago upang mapatibay, mapalakas, mapalago kayo sa inyong pananampalataya. So lumago sa salita ng Diyos upang mapanindigan natin ang ating pananampalataya hanggang wakas. Ito yung laging namin, yung finishing well. Ano? So paano natin masasabi na sa future na napanatili natin ang ating pananampalataya? So sa isip nyo, tanono, kung na sino makikito ta future na panatili no faith no pananampalataya no. May dalawa akong nakita. Ito, kung talagang napanatili mo, ito ay realidad, pag namatay ka, pag dumilat ka, nasa langit ka. Ano? Sino ba yung kaninang nag-testify na inubuan na yung langit? Ha? Peter? Oo. So, ganun. 4 days na walang malay. Bagamat, kung minsan, kailangan natin i-check. Pero, meron kasi sa Biblia si Apostle Paul na sinasabi niya na nakaabot siya sa pangatlong langit. So, sa atin, pwede rin natin i-consider yun. Ganun pa man, tulad ng tanong ko, masasabi natin na tayo'y napanatili natin ang ating pananampalataya kapag dumating sa iyo ang kamatayan at dumilat ka, ay nasa langit ka na. Si Pastor naman, mamatay naman ang mensahe niya sa amin. Realidad po ito, may mga missionary na napaka-active. Tapos dito sa Philippines at tinamaan ng bomba, namatay. Lord, bakit ganun? Hindi mo pwedeng questionin. Ang gusto ko lang iparating sa inyo, realidad ito. Anytime pwede tayong mamatay. Napakahalaga na siguraduhin na natin na tayo nga ay ligtas. So, yun yung una. Pangalawa, kapag bumalik si Jesus, kung bumalik si Jesus, papalitan niya ang katawan yung tinatawag na glorified body, katawan na hindi masisira, katawang langit, katawan na hindi na magkakasakit. So yun yung dalawa na pwede nating sabihin na tayo nga ay napanatili natin ang ating pananampalataya. So may dito sa text natin, may 3 point na kailangan nating i-develop para magkaroon ng kasiguraduhan ang ating pananampalataya. Para mapanatili natin ang ating pananampalataya, hindi tayo masisira. Kasi pwede tayong masira. Totoo po yan. Sabi sa Filipos 2:12, pag sumikapan ninyong maging ganap ang iyong kaligtasan. Nakita natin? So, ang kaligtasan, grace ni Lord yan, trabaho ng God.
libre yan. Pero ganun pa man, kailangan natin pagsumikapan upang maging ganap. So, ibig sabihin, pagsumikapan mong lumago sa salita ng Panginoon upang matuto ka sa mga command ng Panginoon, sa mga promises ng Panginoon, sa mga utos niya at sa mga katuruan niya. So una, dito sa verse 17 ng 2 Peter 3, ito yung unang point na growing in God's word to preserve our faith in order to finish well. Kailangan nating lumago sa salita ng Diyos upang mapanatili at mapanindigan natin ang ating pananampalataya hanggang sa huli. Unang point, para makita mo ang tama at maling katuruan. So yan yung warning. Kung basahin niyo yung buong chapter na yan, makikita mo may mga false teacher, may mga peking guro, may mga peking missionary. Nagtuturo sila ng mali. So kung malago ka, marunong ka sa salita ng Panginoon, mahahalata mo sila. Makikilala mo sila. Alam mo na ang turo nila ay wala sa Biblia o kaya biblikal o kaya tama ang pagkaintindi nila. So napakahalaga na mabantayan mo rin ang iyong pananampalataya at magagawa mo lang ito kapag ikaw ay marunong lumago sa salita ng Panginoon. Dito sa verse 4, pansinin natin, may nagtuturo na may tinatawag na huwad na guro. Ito ang pangungutya nila sa mga kapatiran. Verse 4, sabi niya, sasabihin nila, si Kristo'y nangakong darating, hindi ba? Nasaan na siya? Namatay na ang ating mga ninuno, ngunit wala pa ring pagbabago, buhat ng likhain ang mundo. So ito yung mga turo ng mga huwad na guro na sinasabi nila na hindi na raw babalik si Jesus. Ano ang nangyari sa katuruang ito? Kinakantsawan sila. Matagal na panahon na yun. Wala na si Jesus. Yung sinabing salita niyan, panahon pa ng kopong-kopong. Hindi na babalik si Jesus. Wala na. Anong nangyari sa kapatiran? May nasira ba? May nasira ba ang pananampalataya sa kanila? Meron. At bakit ba'y nasira? Kasi kulang sila sa kaalaman sa salita ng Panginoon. Hindi sila lumago. Pwede bang mangyari ito sa atin? Pwede. Nangyari na nga sa CBCC sa Maine. Nangyari na ito. Maraming mga other groups, religious group na nag-attend doon. Ganito yung style nila, no? A-attend doon, wini-welcome natin sila. Siyempre, kasi hindi natin sila binabastos. Pero ang problema, nagpakilala silang part sila ng CBCC. Then, nagkakandak na sila ng Bible study. Yung iba pa nga, yung mismong taga-CBCC, BDBS nila. So, anong nangyari? Pag time na i-confront na nila ni Bishop sa faith nila, kasi iba na ang ginagawa, i-confront na sila. Pagkatapos kapag hindi mag-fit ang doctrine nila, labas na sila. Hindi na sila tanggap. Ang masama, may mga nadali na. Tulad ng sabi ko, bakit may nadali? Hindi sila lumago sa salita ng Panginoon. Kaya tignan nyo kung gaano kahalaga na kailangan ang bawat Kristiyano na nagpo-profess na Christian siya, bigyan halaga
ang paglago sa salita ng Panginoon. Actually, alam nyo kung sino yung isa? Si Pastor Honji. Si Pastor Honji. Ang dami siyang tinuturo. Sabi niya, dapat ang worship service Friday. Si Pastor Honji. Oh. Tapos, kailangan nating mag-tongues. Ayun yan si Pastor Honji. Deliverance. Dami niyang katuruan. Tapos, sabi niya, fasting. Noon, bagong yung unang harvest ng mais, deko pa gumagba. Sakto schedule yung fasting. May mais na. Sabi niya, 2 oras lang naman. Nandun sila Manang Vita, si Bishop, marami. Ginawa ni Tsairi, may wisdom yan. Ang ginawa niya, kumuha ng mais. Tinago niya. Yung di kumain na sila, pastor. Naubos na yung mais. Natapos na yung 2 hours, pwede na kami kumain, kaso ubos na yung mais. Ang ginawa ni Tsairi, nilabas niya na yung mais, tapos na nagpas Kinain niya. Ngayon, hihingi si Pastor Honji, hindi niya binigyan. So, yun yung isa kay Pastor Honji na Pero siyempre, ang ginawa niya, nihati ako. Wise ang asawa ko. Matalino yan. Kaya nga niya ako nagustuhan. Matalino, paano nabago si Pastor Honji? Alam nyo, one time, si Pastor Honji, pinaglalaban yung faith niya. Minsan, pumunta sa katabiyungan sa bahay doon. Wala, lahat kami. Natakot siya, akala niya hindi siya na-rapture. Sabi, wala, lahat mukhang rapture na. Mali yata yung katuruan ko. Yun si Pastor Honji. Hanggang isang araw, nag-fit na, hindi nag-fit yung faith niya sa pagtuturo ni Bishop. Lahat ng paniniwala niya noon, tinanggal niya na. Naniniwala na siya sa paniniwala ng CBCC. Dahil nga ang CBCC, Bible-believing Christian. Kaya dapat tayong manatili dito sa group na ito. Sinisiguro ko, tama po si Pastor Efren. Huwag kayong hihiwalay sa kanya. Dito sa lugar nyo, gusto kong malaman ninyo, siguro alam nyo naman ito, na maraming mga missionaries, hindi lang kami. Mag-ingat kayo sa mga pupuntang mga missionaries sa inyo. May mga missionary kung nga mangitupal tauren mafu. Magbalo Lord, marayarayaw ka sa ngawate no katapat to na ida. Sige. Nyari. Kurang ilamesa. Kurang ilamesa. Pwede bitante ito lamesa datong Ray. Ilang karubi. Ha? Ito bang padapil? Tawang nga na, pang-refill mabayore. Sige, pastors, kung ang itang pamilya, buldo ka mo. Sige, kayo mo muna to. Pwede na lang, bigyan mo.
Pastor, kang ito pamilyada. Creative naman. Yari salad. Macaroni salad. Tumutubag sa mga nagkaroon. Naming magiraw sawa. O, may pinakamasipag dito, pastor. Ay? Nasaan na rin dyan? Short ako na. Kaya, busy pa kayo. Easy pa gan. Okay. 1, 2, 3. Go pa? 1, 2, 3, smile. Okay. Hindi sinano tipid gagana ni. Oh, nangyari. Nyari. Matagda, yan kayo nito ulog. Kadarasok kayo. Kadarasok kayo. Oh, dradafong to ya, fila to. Ready? Hindi mo burong, sistem namin. Apa? Drinking. Okay na. Kainan na, guys. Pila ka mo, pila. Wala na. Kwa, medyo madistansya itam, takwa. Tamapatu. Mapatu medyo madistansya itam. Ano ba magang? Ari? Hops. Ingat. Kapigyan tadi. Bet, kapigyan tadi. Yari so ikwano ikikit do, to yari na kutsara ko na pigyan, bet direct ko lang tari na pamagwang, sa ngaw ikarwang. To kumangkay ni takubo, ari. It's your time to shine, bet. Ay, sa ito eh. Marifill ko po, pancap. Dito. Marifill ko po. Ganda ng location. Karen! Taga si Ella ta? Kanila sa baba. Taks. Bus na. Ang nanay namin. Bebe, ako din ko magaling mo rin.